At eto pa ho mga bossing, dumako na pala tayo doon sa mga sabungero. Ano, eto yung mga sabungero ho mga bossing. Eto pala yung dahilan kung bakit mga nangawala yung iba at pinadukot yung iba. Oh, Totoy, may ipinakita. ayan. Hinga muna kayo. No, hihinga muna din ako. Kasi ibang topic na ito eh. Baka from impeachment tayo tapos biglang sabungero na. Hinga muna. No? Yung mga hindi pa nakakapag-like, 2,200 viewers, 676 lang ang ating like. Magagalit sa inyo dyan. Si Joel Q. Sasabihin yan. 2,200 tayo tapos kulang 700 ang like. Eh, asan yung 1,500 DDS? Kung walang ninakaw si Sara, matagal niya nang hinarap ang impeachment. Correct. Baka dun pa lang ho, mga kababayan sa Congress, pinaliwanag na nila yan. Talagang pinipilit na nilang ipaliwanag yan sa Congress pa lang. Anyway, dito tayo. Ito daw ang dahilan kung bakit nawawala yung mga sabungero. Ganyang halaga raw ang ibinayad para ipadukot ang isa sa Ganyang halaga. Magkano yung halaga? Oh. milyong piso. Ganyang halaga raw 2 milyong piso. Ganyang halaga raw ang ibinayad para ipadukot ang isa sa mga nawawalang sabungero. Ayon yan sa lumutang na whistleblower. Pagdukot pa lang, 2 milyon, ano? Na isa po sa mga akusado sa kaso, ang sinapit umano ng mga nawawalang sabungero, unti-unti nang nagkakalinaw sa aking eksklusibong 2 milyon? Mga bossing, kumbaga, negosyo eh. Ito ang kuha ng CCTV ng dukutin mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Ayun no. Isang lalaki hawak, ayun nasa gitna. Tapos may 3 Ang nakapaligid. kuha ng CCTV ng 4 ang nakapaligid. 1, 2, 3, 4. Ang dami. dukutin mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna, si Ricardo John Lasco noong Agosto 2021. Si Lasco, ang 44 anyos na master agent ng online sabong na isa Kumbaga siya yung pinakapinuno nung mga nagpapataya kung di ako nagkakamali. No? sa 34 na mga sabungerong may 4 na taon na ngayong nawawala. Ang nangyari kay Lasco unti-unting nabibigyan linaw sa pagluta ngayon ni alias Totoy. Isa sa 9 na kinasuhan sa kaso ng mga nawawalang sabungero pero ngayon nagpa siyang bumaliktad. Ayon kay alias Totoy, kinuha daw si Lasco para pigain ukol sa kanyang kinalaman sa pagpirata umano ng online sabong. Yun. Pagpirata daw ho. Di umano, mga kababayan. Paano ba yung pagpirata? So ngayon, di ba? Sino dito sa inyo yung kung di ako nagkakamali, pwede nyo akong i-correct. Di ba merong legal, mga kababayan, may legal na karera ng kabayo? Di ba, mga bossing? At pwede kang tumaya dyan. Di ba? Ngayon ho, natira ako ng Tondo eh. Hindi lang tumira, diyan ako ipinanganak. Diyan sa Tondo may mga bukis na tinatawag, mga bossing. Kung doon, ikaw, tataya ka doon sa mismong karerahan o mismong doon sa OTB, ang 10 piso mo, 10 piso lang. Tama, kung magkano yung tama ng 10 piso na yon. Pero kapag ka sa bukis ka tumaya, no, yung mga illegal, 11 pesos yung tatayaan mo. Kumbaga, parang ang tinaya mo is 11 pesos. So ngayon, bilang mananaya, no, doon ka tataya, doon sa bukis. Bakit? Kasi mas malaki ang papanalunan mo eh. Doon, pag lumigal ka doon sa OTB, 10 piso mo, like example, ang 10 piso mo tamang 20 para mabilis na lang po ang kwentahan. Di ba? Ngayon, pag sa bukis ka tumaya, yung 10 piso mo magiging 11 yon. Kada 10 piso plus 1 ng plus 1 yun. So, ang tatamaan mo, 22 na kung sakali. Hindi po ba? Mas malaki yung tama mo. Kaya ngayon, nagsasakripisyo yung mga legal. No? So, ang tingin ko dito, mga kababayan, ganun din ang nangyari. Kung totoo man na pinipirata nila, mga bossing, ganyan po yun. Papataya. Ito, ang tama niyan sa amin dito. O kaya, ang gagawin, meron pang isang style, mga kababayan, sila tagapagpataya, no?
pero sa iba sila mismo ang lalaban. No, hindi na ipapasok do sa bangka. Sila mismo ang lalaban, mga bossing. So, nababawasan yung mga mananaya nung talagang mga legit o kung yung mga boss nila. Ganon. Laki ako sa Tondo, alam ko yung mga ganyan, no? Mga bossing. Yung tatay ko kapag pagka alas 11 ng Sabado, flag is up, racing. Napasok pa nga ho ako ng San Lazaro dati ho, bago maging SM yan. Oh, sumalangit nawa ang kaluluwa ng aking ama. No? Napakabuting tao ng wala ho ako sa ganitong sitwasyon, kaming magkakapatid, kung hindi dahil po daw. Kaya lang talagang siya nako, araw-araw ho, racing! Hindi ko na maintindihan yung sinasabi. Tapos meron ho kami lagi programa. Alam nyo kung programa ng dividendaso. Yung mga pangalan ng kabayo, kabisado ko ho dati, mga bossing. Nandiyan si Windblown, doon sa mga batang 90s, naabutan nyo yan, malamang kung meron mga pero sabong, hindi pa yung sabong, Sir Mark, yung sa pula, sa puti, sa sabong naman yon. Tondo ka, nabotas po ako, yan, naku, nabotas. Sa Torres High School ako gumraduate, di ba? Kapag saan ba to? Papunta kayo North Bay. Kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Tuloy. Broadcast, pinatrabaho ito kay alias Totoy para raw dukutin si Lasco. 2 milyong piso ang ibinayad sa isang grupo na hindi niya muna pinangalanan. Hindi rin niya sinabi kung sino ang nag-utos at nagbigay ng pera. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng una, 2 million para yun. Kulang ng 2 million, sir. Gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Si alias Totoy may ipinakita pa sa amin na video umano ni Lasco habang hawak ng Sabi ni asan ba yun? Yung kanina. Yung sa manok daw binabali yung paa. Iba manok binabali paa. Pero hindi ito Kumbaga master agent siya Kumbaga sa bukis, no? Siya yung tagapagpataya. Ngayon, ang gagawin nila, imbis na ipasok doon sa totoong bangka, lalabanan nila yun. Sila na yung lalaban. Yung mismong bangka, kung sino man, walang mananaya. Ganun yun. No, doon sa mga bukis at sa online sabong, etc. Ganyan ho, no? Sa iba nila ipapasok yung mga taya. mga munoy dumukot sa kanya, pero dahil sensitibo, hindi na muna namin ito ipapakita sa investigasyon ng Special Investigation Task Group sa Bungero. Natukoy ng mga pulis Laguna ang nasa likod ng pagdukot kay Lasco.